God. Salamat sa dakilang Diyos. Magandang umaga sa inyo, sa Panginoon at sa inyong lahat, mga kapatid. Praise God. Bago tayo muling magsimula sa mensahe, ibig kong sabi nga ng Biblia, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, ang gusto kong lagi, mauna muna yung tawagan yung Diyos, humingi tayo ng gabay sa Kanya, tapos babasahin natin yung Kanyang mga regalong mga salita sa atin sa araw na ito. Samahan niyo muna ako sa pag-aalay sa Diyos. Praise God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. O dakilang Ama, maraming salamat po sa iyong presensya. Lagi namin idinadalangin, O Ama, na sa pagpasok namin sa bahay-sambahan, tulad ng pagpasok ng mga high priest sa lumang tipan, na sila ay nararapat lamang na maging malinis, maging karapat-dapat, walang bahid ng without spot, without wrinkles, and without blemish, sapagkat hindi katanggap-tanggap sa iyong presensya, O Ama, ang mga ganitong bagay. At sa mga panahon na ito, kami ang ginawa mong mga priest upang makalapit, upang makapag-alay ng mga sacrifices and offering at mga dalangin sa iyo, O Ama. Marapatin muna ang bawat isa sa amin mula sa kaisipan, sa puso, sa salita, sa gawa, anuman po na karumihan at hindi kalugod-lugod sa iyong harapan. Hinihiling po namin na bago kami dumako sa mensahe, kami po ay maging malinis, busilak sa kaputian na katulad ng itinulad mo sa lili, O Ama, na bagamat na nasa maruming sanlibutan, maruming putik ang lili, ay nagsikap na lumabas, at nang lumabas siya ay busilak siya sa kalinisan at sa kaputian. Ganun po ang gawin mo sa amin upang maging karapat-dapat kaming makinig, karapat-dapat kami na humarap sa iyong presensya, O Ama. Samahan mo po ang iyong abang lingkod. Huwag mong ilagay sa likod, Panginoong Diyos, kundi samahan mo, ikaw ang sumaakin upang hindi ako makapangusap ng mga pansariling sa akin, kundi ang lahat ay magmumula sa iyong dakilang kalooban, O Ama. Bless mo ang puso, ang pakikinig, ang mga taingang spiritual ng mga kapatid ko sa pakikinig. Huwag mong hayaan na ang mga naglilinger na mga banal mong salita, ang mga dumadaloy na pagpapalang ito, ay hindi makapasok sa kanilang mga puso, O Ama. Sapagkat kailangan namin ang mga bagay na ito sa panahon na kinalalagyan namin, upang kami maging matagumpay, upang kami maging handa sa pangako mong pagbabalik at pangako mong pagbabago ng aming mga katawang panlupa. Samahan mo kami, O Diyos, hindi lamang sa aming kalagitnaan. Alam namin na pupunuin mo ang lugar, subalit lalo mong punuin ang aming mga puso ng iyong presensya upang wala kaming maisip na hindi lumipad ang aming mga kaisipan, hindi mawala ang atensyon sa mga banal mong salita na magbibigay at magdadala ng buhay na walang hanggan para sa amin, O Ama. Bless mo po ang kawan na ito, ang mga kapatid naming nagsisipakinig sa mga ito, saan man sila sa buong mundo. O Ama, pagpalain mo po sila, bigyan mo ng maalab na pananampalataya, matuwid na buhay, O Ama, mapagpakumbabang puso, lalo na ang mga manggagawa saan man sa buong mundo. Tulungan mo ang bawat isa na makabot kami lahat sa unity of faith and unto the knowledge of the Son of God, unto a perfect stature of the body of the Lord Jesus Christ. Sapagkat yun po ang kahilingan mo upang magkasundo-sundo ang bawat isa. Alisin mo ang anumang hadlang, anumang sagabal. Ipunin mo ang iyong mga pinili saan mang sulok ng mundo upang maging handa kami anumang oras sa nalalapit at pangako mong pag-agaw, O Ama. Ano pong may babalik namin sa mga blessings na kaloob mo sa amin ng mga kapahayagan na ito, sa mga kaloob mong material at financial sa amin, sa mga kalusugang physical? Ano po ang may balik namin sa iyo kundi ang pinakamataas na papuri, ang lahat ng kadakilaan, kapangyarihan, sa iyo lamang po nararapat na ibalik, O Diyos, ang lahat ng ito. Sa iyo po lahat ng ito, Ama, at ito po ang aming mga samo at dalangin sa iyo, in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Praise God. Bago pa tayo dumako sa ibang mga bagay, samahan ninyo ako sa pagbabasa ng mga banal na salita ng ating Panginoon, na makikita natin ito sa Book of Luke, chapter 17, verse 20 hanggang 24.
Babasahin ko sa Tagalog at kung meron kayong Tagalog o English, samahan ninyo ako sa pagbabasa, no? Luke chapter 17 verse 20. At palibhasa'y tinanong siya ng mga Pariseo. So nakaharap ang Panginoon sa mga Pariseo at may katanungan sila. Kung kailan darating ang kaharian ng Diyos? Kailan darating ang kaharian ng Diyos? Ay sinagot niya sila at sinabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi paririto na mapagkikita. So darating, pero hindi makikita. No? Ni sasabihin man nila, may magsasabi. May magsasabi na mga itong mga nagtatanong na ito ay mga relihiyosong tao, mga nasa religion, no, mga Pharisees. Narito o naririyan, sapagkat narito ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Kung nasa loob ninyo, hindi nga nila makikita kasi nasa loob ninyo eh. Ano? Kaya nagtataka yung mga Pariseo, nagtatanong sila, kailan dadating? So, ang focus nila laging dun sa natural. Ano? Hindi nila makita yung spiritual. No? Ngayon, ang sabi ng Panginoon, at sinabi niya sa mga alagad na ito, hindi sa mga Pariseo, ha? Sinabi niya sa mga alagad, darating ang mga araw na hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao. Yung isa sa mga araw, isa sa mga araw ng anak ng tao at hindi ninyo makikita. Tapos ang sabi niya, at sasabihin nila sa inyo, naririto, wag kayong magsisiparoon. Sasabihin nila, naririto. Sabi ng bawat denomination, sabi ng bawat religion, naririto yung Kristo. Sabi niya, wag kayong magsisiparoon, ni magsisisunod man sa kanila. Bakit? Nasaan? Ang sabi niya, sapagkat gaya ng kidlat, itinipo niya ngayon sa kidlat. Sapagkat gaya ng kidlat, na pagkislap, buhat sa isang panig ng silong ng langit, ay nagliliwanag hanggang sa kabilang panig ng silong ng langit. So yung liwanag mula sa isang panig hanggang doon sa kabilang panig. Sabi niya, sa silong ng langit. Gayon din naman ang anak ng tao sa kanyang kaarawan. At ito ang kaarawan ng anak ng tao na lumiwanag sa east at lumiwanag sa west. Katulad ng kidlat. Hallelujah. Amen. No? Maliwanag sa east, galing ang salita ng Diyos, ang kaligtaan sa Jerusalem sa east, at pumunta ito sa west. So sa kabilang panig ng silong ng langit, hanggang doon sa kabilang silong ng panig ng langit, hanggang sa west, sumilang ang liwanag ng salita ng Diyos, ang kaligtasan. So praise God, pagpalain ng Diyos, bless ng Diyos ang mga banal na salita. Pwede na tayong magsiupo mga kapatid. Hindi nila makapagkikita-kita ang kingdom of God. Ang hinahanap na kingdom ay natural kingdom. But we are the kingdom of God. Hindi nila makita, hindi nila maintindihan ngayon. No? Sabi ng Panginoon, yung kingdom of God nasa loob ninyo. And we are living now in the last church age of the 7 church ages na full of deception. Ito yung pinakamatinding panahon na ang deception, ang pandaraya ay laganap. Meron akong kanina yung yung sabi kanina sa mga papatotoo, yung marami yung pagsubok na nararanasan, di ba? Pag alimbawa tayo, meron kayong sinusubukan at napatunayan na ninyo na halimbawa, tinitingnan mo kung honest yung tao. Susubukan mo siya kung honest talaga siya.
At napatunayan mo, honest, talagang kahit na sa maliit na bagay, honest, napatunayan mo na honest yung tao. No? Bukas, susubukan ko na naman siya kung honest talaga siya. Ganun na naman. Ba, honest na, honest. Honest, wala talaga, hindi mo makita na hindi siya honest. Next week, susubukan ko na naman siya kung honest siya. Honest, wala kang makita. Napatunayan mo na honest siya. Next month, susubukan ko na naman siya kung honest siya. Hanggang kailan yung susubukan ka na kung talagang honest ka? Halimbawa, napatunayan na, sinubukan si Job, napatunayan ng Diyos na si Job ay sumusunod sa kanya. At nung mapatunayan, pati kay Satanas, napatunayan na sumusunod siya sa Diyos, hindi siya hihiwalay sa Diyos. Natapos ba yun? Yes. Paano kaya kung maranasan natin ngayon yung natapos na rin? Natapos na rin sa atin yung hindi na tayo susubukan ng Diyos kasi napatunayan na ng Diyos na sumusunod tayo. Nananampalataya tayo. Anong sasabihin natin sa Panginoon? O sabi kanina, praise God! Praise God! Hindi ko naman nararanasan yung sinusubukan akong lagi ng Diyos. Kung natapos na, ha? Pero pag hindi pa natapos, ay, susubukan ka pa kasi hindi pa tapos eh. Hindi ka pa naman pumasa eh. Oh. Kung pag-aaral ito, kung kumuha ka ng engineering, pumasa ka na sa board, nagtatrabaho ka na, para mapatunayan na kung engineer ako, kailangan, mag-aral uli ako ng 4 years, 5 years sa engineering. Pagkatapos magte-take uli ako ng board exam para mapatunayan ko na engineer talaga ako. Gagawin ba natin yung gano'n? Parang nawawala ka sa sariling, sa patakaran ng pag-aaral. Tapos na eh. Tapos na yung, naipasa mo lahat yung examination mula sa first year hanggang sa 5th year. Pagkatapos, nag-board exam ka, pumasa ka pa. Pagkatapos para mapatunayan ko na kukuha uli ako ng 5 years, mag-board exam ulit. Ba, kung ibang kurso siguro pwede, pero kung engineering din, kung civil pa rin ang kukunin mo. Kapag tapos na, para sa, pagka natapos na ang bagay na iyon, no, wala ka na doon sa bagay na iyon. Tapos ka na. At huwag mo nang asahan na, pag sinusubukan na naman ako ng Diyos. Hindi, baka hindi pa tapos. Kaya mayroon pang ganun. Di ba? Anong kailangan? Ang sabi ng Biblia, may binanggit ang Biblia na kailangan natin ito para ang kaharian ang kingdom of God ay dumating sa atin. No? Ano ang sabi ng banal na kasulatan? To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne. Pinag-uusapan natin kagabi yung kings and priests. No? To sit with me in my throne, even as I also overcame and am set down with my Father in his throne. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. So, para pala yung kingdom of God ay manahan sa atin, mag-indwell sa atin yung kingdom ng Diyos, kailangan overcomer ka, maka-overcome ka. So, ang dami natin kailangan ma-overcome, no? At ang nangyayaring, ano ang nangyayari ngayon sa kinalalagyan natin na panahon? Napakahalaga na makita natin yung kinalalagyan nating panahon upang makatiyak ka dun sa na magiging overcomer ka at pagkatapos, yung Diyos, malalaman mo, yung kingdom of God is within you. Kapag nalaman natin na yung kingdom of God is within us, there is somebody is ruling us. No? Under ka dun sa ruler ng king. And who is the king in our heart? It's the Lord Jesus Christ.
siyang magiging hahari sa atin, hindi mo gagawin yung mga labag sa gusto niya. Si dito, ang umiiral dito ay emir, prince. Ang emir kasi prince eh. So yung Qatar, yung merong itong mga batas, laws. Kaya sinusunod ito, merong mga decree ang king na sinusunod. Hindi ka pwedeng lumabag doon. Pag lumabag ka, kukulong ka, kalabos ka. So, ganun din naman dito, no? Kailangan sundin natin yung decree, yung utos ng hari para hindi tayo maparusahan. So, ganun, mga kapatid. Ano ito? It is a domain. So, sabi, mga pinag-aaralan natin kagabi na, kings and priests. We are made kings and priests unto God, no? Para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Meron din tayong katungkulan na, sabi niya, kung king ka, no, meron kang kapangyarihan. So ano ba ang magiging kapangyarihan nga natin? No? You have that power to cast out devils. You have that power to cast out sicknesses. You have that power to cast out sins. Meron kang power sa mga ito, sa mga principalities ng darkness, no? Oh. Kaya yung pakikibaka, sabi nga kagabi, hindi ito sa flesh and blood, kundi sa mga principalities ng mga gawa ng kadiliman ng sanlibutan na ito. Yan ang kalaban. So, hindi yung makikipag-boxing tayo. Hindi yung makikipag-judo. No? Hindi ganun. Ngayon, ang laban, spiritual. Ang labanan. So, kailangan, kung sa atin lang, hindi natin makakayanan. No? Meron pangako ang Diyos na ang Panginoong Hesus, siya ang nagre-reveal. Di ba? Ang magtuturo sa atin, Holy Spirit. Siyang mag-guide. Sabi ng John, di ba? John chapter 14, verse 17. Tama? Ang sabi ng John, babasahin ko, pakinggan ninyo mga kapatid, ano? Kasi ito yung sinabi ng Biblia, no? 26 pala. Sabi niya, datapot ang mang-aaliw sa makatwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo sa lahat ng mga bagay na magpapaalaala at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. So yung Holy Spirit ang magtuturo at magpapaalaala ng lahat ng mga bagay na sinabi ni Jesus Christ. So maraming sinabi, pati yung mga blessing sa atin, pati kung paano, yung mga ginagawa ko, sabi niya, higit pang mga dakilang gawa, ang gagawin ninyo. Ipapaalaala, ituturo ng Holy Spirit sa atin kung paano natin ito gagawin. So ang nagre-reveal ang Panginoong Hesus, no? Kasi nasa sa atin ang kanyang Spirit. Galatians chapter 4, verse 6. Sumatin ang kanyang Spirit upang mag-reveal ang Panginoon. Kaya nagre-reveal siya kay John, no? Sa Book of Revelation. Ngayon, ang Holy Spirit, anong Holy Spirit? Ang sabi ng Ephesians chapter 4, verse 30, grieve not the Holy Spirit of God. Bakit? Wherefore you are sealed unto the day of your redemption. Ang Holy Spirit ay selyo. May tanong ako, kapag sinelyuhan, ang selyo, ang selyo ba nasa loob? Sabi kasi, ang selyo ay ito ay security, protection, no? Sign ng ito ng a finished product, di ba? Ownership. So ngayon, so ang selyo, mga kapatid, na sabi na ito'y ang tatak natin wala doon sa loob, nasa labas. Tama? Pero hindi siya umaalis sa iyo kasi palagi kang nakatatak. Meron kang security, meron kang protection. Di ba? Ngayon, ang nasa sa loob natin si Jesus. Kaya nga, may utos na, grieve not. Huwag mong pipighatiin.
Tinuturuan ka niya. Nasa sa iyo siya. Nasa sa iyo, in the sense na, kasi siya yung seal mo eh. Hindi siya hiwalay sa iyo, no? Oh, lagi siyang nasa sa iyo, nagbabantay sa iyo, nagtuturo. 'Di ba? Pagka hindi mo pinakinggan ang nagtuturong ito, kaya nga madali siyang umalis eh. Sige. Naririto ako ngayon, nakatayo sa harap ninyo. Tumalikod kayong lahat sa akin. Huwag niyong pakinggan yung sinasabi ko. Iiwanan ko kayo. Iiwanan ko kayo. Wala kayong interes eh sa salita ng Diyos. Turuan kayo ng Holy Spirit. Siya magtuturo, magpapaalaala, na magre-remind sa atin ng mga sinabi ni Jesus Christ na sumaatin. Pagkatapos, hindi mo pansinin yung Holy Spirit na nagtuturo. Pumasok ka nga sa eskwelahan. Pumasok ka sa eskwelahan kung ikaw ay professor o teacher, no? At yung mga estudyante mo, hindi ka pinapansin, nagdagaldalan sila. Merong mga mestra na, pag nahawakan yung eraser, pa! Ibabato ng teacher yung eraser. Bakit? No? Disrespect. Di ba? Kaya madali siyang umalis. Tingnan ninyo, ang pouring ng Holy Spirit, poured out sila. May Holy Spirit kasi yun ang seal eh. Pero pwedeng umalis ito. Kay Ananias at saka kay Sapphira, umalis ang Holy Spirit. Bakit? Anong ginawa nila? Gumawa sila ng hindi labag dun sa napagkasunduan. Di ba? So, ang selyo nasa labas. Nakikita ito ngayon, yung selyo mo. Ay, may Holy Spirit to. Kasi, kaya mo alam na may Holy Spirit, sumusunod siya sa itinuturo ng Holy Spirit. Pag yung tao lumalabag, labag kayo ng labag, yung sa sinabi ng Holy Spirit na nakasulat sa Biblia, kasi ipinapaalala. Kaya may Holy Spirit ka, may seal ka. Ngayon, pag nakita ngayon ni Satanas yung seal mo, Holy Spirit, hindi makalapit si Satan sa iyo kasi nakikita niya yung Holy Spirit. Eh kung nasa loob mo, nakatago, yung kingdom of God nasa loob mo, hindi mapagkikita. Hindi man pagkikita yung kingdom of God eh, because the kingdom of God is within you, inside of you. Sino yung king mo? Sa kingdom na ito, it's Jesus. Di ba mga kapatid? Kaya ako tinanong, ang selyo ba nasa labas? Protection mo ito. Pero nasa sa iyo siya. Nasa sa iyo siya. Hindi ko sinasabing, wala kang Holy Spirit. Nasa labas lang. Parang pantakip lang. Nakatakip ka talaga ng Holy Spirit. Kaya hindi ikaw yung makikita ni Satan ngayon. Ang makikita niya yung Holy Spirit na tatak mo. May security ka, may protection ka, merong nagmamay-ari sa iyo. Amen. Hindi kanya pag-aari. Ha? Pag walang Holy Spirit yung tao, hindi tinanggap yung sinabi ng Holy Spirit. Tandaan natin, Holy Spirit din ang nandoon kay Jesus Christ. Kanya itinuro niya ang mga bagay na ito. Di ba? Dumating sa kanya eh. Sa ministry niya, kasi gumawa ng paraan ng Diyos para maligtas yung tao. So yung paraan ng Diyos nandoon kay Jesus, wala doon sa tao. Tingnan niyo yung exhortation, nung gumawa ang tao, gumawa ng paraan para sa kanyang sarili, para makalapit sa Diyos, hindi tinanggap ng Diyos yung paraan ng tao. Di ba? Pero itinuro pa rin ng Diyos yung paraan niya sa tao. Itinuro niya kay Adan. At si Adan, nai-transfer ito kay Abel. Kaya alam ni Abel kung ano yung dapat. No? Tingnan niyo yung walang Holy Spirit, gagawa ng paraan ang tao para makalapit sa Diyos. Si Cain, gumawa rin siya ng magandang altar. They both believe one God. At magaganda pa yung offering niya kaysa kay Abel. Kung titingnan mo sa mata ng tao. So, nandoon yung it is pleasant unto your eyes. Pero hindi doon tumitingin yung Diyos doon sa pleasant unto your eyes eh. Ang tinitingnan ng Diyos ngayon, yung pagsunod natin lang galing sa puso, ayon sa sinabi ng Diyos, ayon sa kalooban ng Diyos. Anything that is contrary from the Word of God, from the will of God, it's not from God. It's all from the devil. Amen. Sa diablo lahat ngayon ito. So take that protection. No? And never ignore your protection. Never ignore.
never grieve your protection, which is the Holy Spirit. Huwag nyo itong i-grieve. Aalis ito pag nag-grieve. Pag nireject yung salita ng Diyos, the Holy Spirit is being, nagre-grieve yung Holy Spirit. Aalis ito. Kaya yung payo ni Paul sa atin, huwag niyong pipighatiin, sabi niya. At pag napighati ito, hindi na magtuturo ito. Pag umalis ito, kaya tingnan ninyo, paano nagre-grieve sa mga manggagawa, sa mga churches? Ang turo ng tao, ang itinuturo, hindi yung turo ng Holy Spirit. Anong ginawa ng... Pag pinag-aralan natin ngayon itong Laodicea, no? Nasa labas si Jesus Christ na. Kumakatok sa pinto. Kaya sabi niya, kung sino man yung magbubukas ng pinto, hahapon siya, papasok siya. Hahapon siya nakasama ng sino mang magbubukas ng pinto. Di ba? So praise the Lord. Yung pintong ito, itinipo ng Panginoong Hesus sa puso ng tao. No, sino man ang magbubukas. Kasi ang calling, individual na. Hindi na by church. Kumatok kasi siya sa church, sa Laodicea, hindi siya pinagbuksan. Nasa labas siya. At yung knob ng pinto ay nasa loob. Ang sino man na magbubukas ng knob nito, doon lang siya pwedeng pumasok. At pumasok siya sa atin, mga kapatid. Sa ating lahat, mga kapatid. Kumatok siya sa bawat churches. Ang isinasalo, hindi na binuksan yung pinto, ang naririnig niya na pinakakain sa kanila, kredo ng tao. Nag-grieve ang Holy Spirit. Iniwan niya yung mga churches. Akala na, bakit? Kayo lang ba yung anak ng Diyos? Kayo lang ba yung may Holy Spirit? Totoo yung sinasabi nila na kayo lang. No? Kasi wala sa kanila. Iniisip lang ng tao. Madaling isipin kasi yun eh. No? Madaling isipin na, may Holy Spirit ako. Hindi naman ako nagnanakaw, hindi ako nagmumura, hindi ako nagpipray pa ako. Sabi niya, may tinutulungan pa nga akong mahihirap. Na-impersonate tong mga ito. Pero yung salita ng Diyos na kailangan ma-born again, ma-true born again ng isang tao, hindi pwedeng ma-impersonate ito. Pag ginaya ito, born again talaga yung tao. Tingnan niyo, ginaya nating lahat. Yung sinabi ni Jesus, born again ka. Pero pagka, hindi, nabautis muna ako in the name of the Father, and of the Son of the Holy Ghost, God the Father, God the Son, the Holy Ghost. Na-born again ka doon sa turo ng tao. Na-born again ka sa religion. Hindi ka na-born again sa sinabi ni Kristo. Ang kailangan, ma-born again ng tao sa sinabi ni Jesus Christ, hindi sa sinabi ng tao. Di ba? Ganun yung nangyayari sa mundong ito ngayon. Ang sabi niya, nag-require ngayon si Jesus na, kailangan ma-overcome ninyong lahat ito, sabi niya. At pag na-overcome ninyong lahat ito, meron na kayong power. Sabi niya, yung sinabi ko sa inyo na gagawin ninyo yung mga sinabi ko, sabi niya, yung mga sinabi ko, yung mga ginawa ko, sabi niya, gagawin ninyo ito at higit pang mga dakilang gawa ito. Sabi niya, pagka nangyayari ngayon ito, ebidensya na ito. Meron kang ebidensya na yung Diyos nasa sa iyo, yung kingdom of God. May power ka. Kapag kingdom, may power, mga kapatid. No? Hindi powerless. Kaya yun ang gustong mangyari sa atin ng Panginoon. Na pag dumating sa atin ang mga kabagabagan, you cast it out. Dumarating yung mga karamdaman, cast it out. You have that power that was given. You exercise it. Huwag yung hayaan na maging stagnant. Baka hindi gumaling eh. Huwag niyong iisipin yung, baka hindi gumaling eh. So sabi nga ni Sister Baby, praise God, kahit na nagpapatingin siya sa doktor, ako kasi, hindi ko masyadong hilig yun eh. No, kaya, bakit hindi ka mag-blood chem? Bakit hindi ka? Unang Panginoon. Praise God, sabi. Alam nyo, kaya lang naman tumaas at parang nagpalpitate yung heart ko dun sa Saudi nung nandun ako. Alam nyo kasi yung lugar na yun, it's 7,000 feet above sea level. So the oxygen is very less. No? Dito, 200 feet lang.
Doon 7,000. So there is a difference of 6,800 feet. So the oxygen is very less. Kaya pag humihinga, akala ko lang nakakaramdam nun eh. Spiritual, itinipo tayo sa eagle. So yung eagle, kaya niyang lumipad ng pinakamataas na mataas na mataas. Walang ibon na pwedeng sumabay sa eagle sa paglipad ng mataas. At yung eagle, ang karakteristik, napakaganda. Kung kailan siya tumataas ng lipat, doon niya naman niya nakikita. Farsighted pa siya eh. Farsighted, nearsighted. Yung eagle, doon niya nakikita maliwanag na maliwanag yung sa ibaba. At walang pwedeng sumabay na ibon sa agila sa paglipad ng taas. Walang ibon kasi madidisintegrate sila, mamamatay sila. Hindi nila kaya yung pressure sa itaas. Yung oxygen very less. Pero siya, nakakapag-adjust yung katawan niya. Nakakapag-adjust yung breathing niya. Nakakapag-adjust yung paglipad niya. Nakakalutang siya. Tingnan niyo yung ibinigay ng Diyos sa agila. Ngayon, itinipo tayo ng Diyos sa agila. Kayang-kaya natin yung pressure na yon. Tingnan niyo sa natural. Tumaas lang ng 7,000 feet. Nahihirapan kang huminga. Bakit kaya parang kinakapos yung hininga? Yung pala kulang ang oxygen. Sa natural yun. Akala ko may sakit ako sa puso. Pero tapos nung pinresyon ako, 160? Taas-taas naman ito. Hindi totoo ito. Nung bumalik ako dito, normal. Purihin ang Panginoon. Hanggang ngayon, wala akong nararamdaman na ganun. Kasi normal yung pressure. Ang barometric pressure natin, katulad sa atin, it's 14.2 something yata, Hindi ako nagkakamali. Sa sea level? 14.7? Tingnan niyo yun. Pagkatapos, pagdating doon, walang pressure. Walang oxygen. Pero malamig. Yun ang pagkakaiba. Kailangan ma-overcome natin ang mga bagay, mga kapatid na yan. Kaya sabi niya, kailangan makaupo kayo doon sa throne na kasama ko. Kung nakaupo ka doon sa throne, kasama ka sa dominion ng king. Di ba? Pag wala ka doon sa throne, nakaupo sa throne, nasa kaliwa o nasa kanan, o wala ka. Kaya napaka-importante ng mga bagay na ito. Pumunta tayo dito, ang bahay-sambahan ng Diyos, yung presence natin dito, hindi para makita ko si sister, para may kwento ako kay sister, makita ko si brother, para may kung anong pag-uusapan ng mga, hindi tayo pumunta dito ng ganon, mga kapatid. Hindi para makipagkamayan. Meron tayong specific purpose kung bakit tayong lahat ay naparito. Ang purpose na yun, kailangan ma-serve. Alam natin na pag pumunta tayo dito sa church, ang church na ito, it is a house of correction. So, minsan meron tayong paniniwala na mali, makukorek yung mali. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, may tatama. Ay, mali pala yung, akala ko tama yung naintindihan ko noon, yung pala mali. Akala ko nung nasa Catholic ako, nagsisimba ako 2 beses sa isang araw, akala ko tama, okay na yun. Akala ko malapit na ako sa Diyos. Alam nyo, tungtungan lang yun. Tungtungan lang yun para manatili kang naniniwala kay Kristo. Para masabi mo na Kristiyano ka. Tungtungan lang yun. Pero huwag kang manatili doon sa tungtungan. Yung tungtungan na yan, aalisin yan pagdating ng araw. Kailangan umakyat ka dun sa mataas, Kung merong hagdanan, meron bang hagdanan na isang baitang lang? Siguro meron, 2, 3, 4, may iba, Kapag hagdanan, may baitang. At pagka pumunta tayo sa church na ganito, makakarinig ka ng correction, itama natin yung, ay mali pala yun, Makakarinig ka sa mga anak ng Diyos
ng preparation. Kasi kailangan prepared ka eh. Di ba? Ngayon, piniprepare tayo ng mga salita ng Diyos kasi meron kayong dapat puntahan eh. Sabi nga kanina, hindi tayo taga rito. No? Sojourner lang tayo dito. Ang citizenship talaga natin, hindi dito. Ang citizenship natin ay Pilipino. Oh, gusto mo, umuwi ka sa Bangladesh. Gusto mo, umuwi ka, manatili ka dito. Hindi sila tumatanggap ng maging citizen kahit na umabot ka ng ilang taon dito. Nag-65 ako, magsi-65 ako, pero wala silang in-offer na maging citizen ako dito. No? Gusto nila, trabaho lang ng trabaho. Ngayon, uuwi din tayo doon sa talagang bayan natin o kingdom natin. So, yung kingdom ng Diyos talaga, yung kingdom of God, no? Pagka ikaw kingdom ka niya dito, sojourner ka lang dito, kingdom ka ng Diyos eh. Ang kingdom ng Diyos, dadalhin niya sa langit. Well, kung you are a kingdom of God, dadalhin ka niya sa langit. Kung hindi ka naman kingdom of God, sa earth ka, mananatili ka sa earth. Kasi ang kingdom ng isang kingdom o ibang kingdom ay dito sila sa earth. No? Nakikita mo ang mga kingdom na yan, sabi ni Jesus Christ kay Satanas. Sabi ni Jesus Christ kay Satanas, ibibigay kong lahat sa iyo yan. Sabi niya, so may kingdom si Satanas. Ibibigay kong lahat sa iyo yan. Sabi niya, magpatira pa ka lamang at sumamba sa akin. Sabi niya, nasusulat, sabi ni Jesus Christ. See? So kung alam mo yung salita, sasabihin mo kay Satanas, nasusulat Satanas, hindi sa iyo yan. Oh. Yung maiiwan ngayon, under sila ng kingdom ni Satan. So kailangan maging kingdom of God ka. Mananahan sa iyo ang Diyos. Paano siya mananahan? Simpleng-simple lang yung sinabi ni Jesus Christ eh. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. You cannot see the kingdom of God unless a man is born again. See yung in-exhort kanina ng ating kapatid. Simple lang. No? Unless a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Saan siya hindi makakapasok? Sa kingdom of God. So anong requirement? Sinabi ni Jesus yung requirement. Hindi tao ang nagsabi ng requirement, hindi relihiyon ang nagsabi ng requirement. Ang Panginoon Hesukristo ang nagsabi ng requirement. Bakit niya sinasabi ito? To prepare you, to prepare the church for His coming. Para handa yung church, handa yung kingdom. So yung kingdom of God, dadalhin sila doon sa, hindi na ako iinom pa ng katas ng ubas na ito, sabi ni Jesus Christ. Hanggang sa kasamahin ko kayo sa kingdom ng aking Ama, sa kaharian ng aking Ama. Di ba? Okay, sabi sa Matthew chapter 26, para maano natin. No? Sabi niya, nung naghahapunan sila, sabi niya, at samantalang sila'y nagsisikain, ay dumampot si Jesus at ng tinapay, at pinagpala, at pinagputol-putol, at ipinigay sa mga alagad. At sinabi, kunin ninyo, kanin ninyo, ito ang aking katawan. So, sa spiritual, sa atin, alam natin, this is the word of God. Ha? Pinagputol-putol, nakahimay ngayon yung mga salita sa atin eh. Pinakakain, no? Kaya ginawa tayong priest, merong offering and sacrifice yung priest. Tayong lahat, ngayon, ginaganap natin ito at purihin ng Diyos, sa Diyos ang kapurihan, sa Diyos lang ang lahat-lahat ng ito. Ibinabahagi ngayon ito, ako parang yung maliit lang na priest, hindi ano, no? Ibinabahagi ngayon ito, ipinapakain sa inyo yung pinagputol-putol na katawan, na salita ng Panginoong Hesukristo. Kanin ninyo, sabi niya. At dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila at nagsasabi, magsiinom kayong lahat diyan, sabi niya, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. So kapag kinain mo itong mga ito, ang kanyang dugo at ang kanyang katawan,
mayroong kapatawaran ng kasalanan. Di ba? Amen. Tapos ang sabi niya, datapot sinasabi ko sa inyo, na buhat ngayon, ay hindi na ako iinom nitong bunga ng ubas hanggang sa araw na yaon na inumin kong panibago na mga kasalo ko kayo. Saan? Sa kaharian ng aking Ama. Sa kingdom of my Father. Ang Father, wala siya rito ha. Spirit, ang narito, pero may kingdom talaga siya. It's in heaven. So, kakasamahin niya tayo doon sa kingdom of His Father, the Lord Jesus Christ. Doon niya tayo kakasamahin. So, kung kingdom of God tayo, dadalhin niya tayo sa kingdom of God. And the Father is God. Di ba? Eh, kung dito yung kingdom ng Father, hindi na niya tayo aalisin dito. Pero aalisin niya tayo. Dadalhin niya tayo doon. Kaya doon wala nang pagluha, walang pagtanda, walang sakit, walang namamatay. Mga kapatid, isipin lang natin yun. Sabi nga kanina ng ating kapatid, kinatatakutan ng mga tao yung mamatay. Sino ba naman ang gustong mamatay? Kahit na ako, ayaw kong mamatay. Kahit sino sa inyo, kahit sino sa mga pamilya ko, ayaw kong may mamatay. Bakit ko gusto yung mamatay? Pwede naman kasi na hindi mamatay. Di ba? Pwede naman hindi mamatay, kukunin tayo. Bakit mo pagugustuhin? Bakit mo pa iisipin yun? Yung may mamamatay. Bumubuhay nga ang Panginoon, di pumapatay. Pagkatapos, iisipin mo pa yung mamamatay. Huwag mo lang isipin yun. No? So, yung bahay-sambahan na ganito, na pinagtitipunan natin, piniprepare tayo ng mga salita ng Diyos. Kaya nga, and his wife hath made herself ready. So, yung wife lang ang magre-ready. Alam nga naman, pati yung kapitbahay, magre-ready. Yung wife lang ang magre-ready. Huwag mong asahan yung hindi wife na mag-ready. No? Kaya tayo pumupunta sa ganito. Tingnan ninyo mga kapatid. Sarap-sarap na matulog nito. Sarap magpahinga. Lalo na kung isang araw lang yung off mo. Pagkatapos, uubusin mo pa sa ganito. Mag-aaral ka, makikinig ka. Puro na lang tayo. Palagi na lang nakikinig. Palagi na lang tayong nagano. Di ba? Yung walang pagkauhaw sa salita ng Diyos, madaling maramdaman yung ganun. No? Madaling maramdaman yung inip, yung magsasawa, madaling maramdaman ito. No? Pero pagka uhaw na uhaw ka sa salita ng Diyos, no? Gusto mo, ayaw mo. Kahit saan kayo, gusto mo, pag-uusapan ninyo yung salita ng Diyos. No? Mapalad tayo, may access tayo sa salita ng Diyos. Paano kung ipagbawal na ito? No? Sabi ng Amos, brother mo, alam ni brother mo yun. Mauuhaw sila, hindi sa kapagkain. Mauuhaw sila, magugutom sila sa salita ng Diyos. Hahanapin yung salita ng Diyos, kasi spiritual food ito Spiritual na pagkain. Magugutom sila, hahanapin yung salita ng Diyos, wala na. Bumalik na sa Diyos. Kasi ayaw tanggapin nung nandito Bumalik sa Diyos. At nung wala na ngayon, kasi pag wala na yung isang bagay, doon mo hinahanap No? Kung pag nandyan, ini-ignore lang. Sige lang, kaya mo lang dyan. Lagay mo lang sa tabi. Kasi nandyan pa Pero pag wala na yung isang bagay, doon mo maalala na yung halaga niya. Mahalaga pala yun. Wala na. Ganun mga kapatid. Ang sinabi ng Biblia, magugutom sila hindi sa tinapay, kundi sa salita ng Diyos. Amen. Kaya pagka na-rapture tayo, no, magugutom yung mga maiiwan na hentil. Hahanapin yung salita ng Diyos, yung kaligtasan. Wala na. Nasa langit na tayo. No? Sila naman, maghihirap sila dito sa mundo. Yan ang nakasulat. Hindi natin inimbento ito, mga kapatid, no? So, dito sa bahay-sambahan, pag pumasok tayo,
Sabi niya, we're here to take reckoning among us to see where our shortcoming. Sabi niya, and how we can catch up. Paano tayo makaka-catch up dun sa mga ipinapahayag sa atin, sa mga revelation. Dito natin tinitingnan, ano kaya yung mga mali ko? Meron tayong mali sa personal na ginagawa natin. Meron tayong mali sa naintindihan natin nung una na dapat pala may tama. Kaya tayo pumupunta sa church. Hindi yung aral lang yung ano. Tapos, pagka natapos siya, natapos yung langaral, bahala na sila kung naintindihan o hindi. No? Kaya nga yung ideal church, no? Tingnan niyo si Jesus, they are only 12. 12 lang sila. Talagang tinutukan niya. Naikwento ko nga sa ating mga kapatid nung nag-aral ako dun sa ano. Yung ideal class sa eskwelahan, nung nag-aral ako dun sa ano, 8 to 12 student lang. Kaya yung instructor, tinututukan niya ang lahat. Kasi 12 lang eh. Kung bigyan mo siya ng 50, bigyan mo siya ng 100, ano? Doon na magkakaroon na. Maaaring yung iba natutulog dun sa likod, yung iba hindi naintindihan yung instruction. Sa formal course na kasi yung ganun, doon sa naranasan. After the instruction, no? Pagkatapos yung makinig, after the instruction, tatanungin ko kayo, bibigyan ko kayo ng quiz. Pag bumagsak ka doon sa quiz, doon sa tanong, hindi mo nasagot, dalawa kayo ng instructor mamayang hapon. Kayo lang magtuturuan kayo. Tuturuan kanya hanggang hindi mo may pasa yung quiz na yan. Hindi ka pwedeng umattend kinabukasan. Nakakaya naman sa instructor kung hindi ka mag-aaral. Magagalit pa siya sa'yo. Bakit wala kang naintindihan? Kaya kailangan, pagsikapan mo, maintindihan mo. Kinabukasan, ready ka na sa susunod na instruction. Isasabay ka na ulit. Kaya sabay sila eh. Sabay natututo. Kasi sabay silang pumapasa eh. Pumapasa silang lahat sa bawat quiz. Pagdating ng block exam ngayon, iba na naman. Yan ngayon. Pagdating ng block exam, mag-examine kayong lahat. 12 lang. Sa isang klase kasi. Praise God. No? Yung mga sisters lang natin, lampas na sa 12. Yung mga kalalakihan pa, marami na kayo. No? At kung darami pa, paano kakamayan ng instructor yan? Paano, no? Pag foot washing, paano ngayon yung foot washing? Kailan matatapos? Mahirap, no? Kaya ang ginagawa ngayon nila, sinushortcut. No? Sa halip na tinapay, Skyflex na lang. Pag nagkumunyon, no? Kaya hindi nasusunod yung talagang layunin. Yung talagang kalooban ng Diyos, hindi yun ang nasusunod. Formality na lang yung nangyayari. Para masabi na nagkomunyon tayo. Sige. Naranasan ko rin dito yun eh. Skyflex to, hindi ba pwede yung walang lebardura? Ba't may lebardura yung Skyflex eh? Ba't Skyflex? Kung Skyflex lang, kumain ka na lang ng isang kahon dun sa bahay. Hindi nasusunod, no? Kaya pinagsisikapan natin kahit nasa foot washing, kahit nasa communion, no? It's according dun sa sa ginawa ng Panginoong Hesukristo at itinuro niya kay Saint Paul, no, sa Corinthians chapter 11. Kung paano ginaganap, doon natin pinagsisikapan. Hindi yung fabricate ka ng mga yung ganyan na ostya, di ba? Tapos, yun ang isinusubo sa Catholic, ganun yun eh. Di ba? Naranasan natin yun eh. Si Father Miss lang pa naman yung noon, yung pari dun sa Lasenggo yun. Siya lang mag-isa, ubusin niya yung isang long neck. Pagkatapos magmimisa siya mamaya. Hapon, magmimisa siya. Sa seremonya niya, natamaan yung lalagyan ngayon. Tumumba dun sa pinakapulpito niya, gumulong sa simento yung Pero mo nagmimisa siya, pulutin nyo.
Kasama na doon sa misa yung pulutin nyo. Sabi. Pinaglalagay doon sa baso. O pagkatapos, nung dumating na doon sa komunyon, pinagsusubo niya ngayon doon sa mga, doon sa mga, so tingnan ninyo mga kapatid, formality sake lang sa kanila ang ginagawa para lang yung maganap yung, hindi kalooban ng Diyos yun. Ang kalooban ng Diyos, yung sundin natin, yung kanyang dakilang kalooban, mga kapatid. Paano natin ma-overcome ang lahat ng ito? Come out! Kaya ang sabi ng Panginoon, come out my people. Lumabas kayo. Kasi yung relihiyon, hindi mo mapalalabas yan. Sisigawan mo yung Catholic. Catholic, lumabas ka. Hindi lalabas yung Catholic. Ang merong lalabas dyan, individual. Individual na makakarinig ng sigaw. Kaya pag sumigaw yung Father Eagle, no? Ha! Sabi ng eagle. Oh, sabi ng eaglet, yung maliit na agila. Kilala ko yung yun sabi. Pareho kami ng Sabi. Oh, kasi agila ka rin eh. Kung hindi ka agila, sisiw ka. Sabi ng sisiw dun sa Sabi ng sisiw, puro kahig lang yung sisiw. Kung ano yung ipakain nung sabi nung inahin, nung pare, amen, sabi nung sisiw ngayon. Amen, sabi niya. Kahit mali, hindi niya pareho nila hindi alam yung tama eh. Kaya, no? Pero yung agila, pagkarinig ng agila, naiintindihan niya yung sigaw nung Father Eagle. No? Naiintindihan niya yung God Eagle, the Father Eagle. Naiintindihan niya yung sinasabi niya, unless you, kailangan pala maborn again, kailangan pala lumabas ako. Sama tayo nakalagay noon. Merong protestante, may katoliko, may ang dating daan, merong baptist, nasan tayo? Dinala tayo ng Diyos sa kingdom niya. Hindi kasi tayo para doon, hindi tayo sisiw. Tayo agila. No? Kaya narinig natin. O ngayon, dahil agila ka, dahil anak ka ng Diyos, makaka-overcome ka. Kasi anak ka ng Diyos. Pinakita ng Panginoong Jesus kung paano maka-overcome. Pinakita niya, ugayahin natin si Jesus. Kunin ninyo yung kaisipan ni Jesus. Paglabas mo dito, dito pa lang, overcomer ka na. No? Kung hindi kayo overcomer, baka tulog kayong lahat ngayon. Merong mga preaching na nakakatulog. Kaya parang sementeryo, sabi niya eh. Di ba? Sa kanta pa natin eh. No? So, simple lang, mga kapatid. No? So, ngayon, overcomer kayo, conqueror kayo, defeated ang kalaban. Kalaban yung kailangan mong talunin, hindi yung kapatid mo ang kailangan mong talunin. No? Hindi yung pastor yung kailangan mong talunin. Yung mali ang kailangan, si Satanas ang kailangan nating talunin. No, isa lang kalaban natin si Satanas. O pag napabagsak mo si Satanas, no, na-knock-out si Satanas sa iyo, hindi ka na niya babalikan. Knock-out siya no? So ganun mga kapatid. So yung kinalalagyan nating church na ito yung kaya kailangan ng sharp rebuke ng Laodicea no? Kailangan matigas, matapang. Matigas na rebuke ang kailangan ng Laodicea. Kasi, napalabas nila si Jesus Sa church ng Laodicea, basahin ninyo yung sa Revelation chapter 3, pagdating dun sa Laodicea, mula sa verse 17, chapter 3, verse 17, hanggang 21, 22. Kumakatok si Jesus, nasa labas na siya ng church. Nasa labas siya ng mga churches ngayon. Kaya, pag kumatok siya sa mga churches, yung sino lang ang magbubukas na individual, hindi mo mapagbubukas yung church. No, pag nagbukas yung church, maboborn again silang lahat. No? O wala nang magiging Catholic. Born again silang lahat, not the cages. Pero hindi mo mako-convert yung Catholic. Yung church na Catholic, no? Meron doon sa loob. Meron doon sa loob ng Protestant, meron sa loob ng Methodist, meron sa loob ng ang dating daan,
Kasi yung tinawag lang ng Diyos at didinig lang ng tawag niya, yun lamang ang makalalabas, no? So sa Laodicea, kailangan ng kaya nire-rebuke ng Panginoon, no? Kasi sabi, mayaman kami. Biro mo yun? Ay, kayong mahirap, sabi ni Jesus. Tingnan natin mga kapatid. Gusto kong basahin sa inyo itong konting lang na ito, no? Tingnan natin yung ugali ng iglesia ng Laodicea. Kasi, bakit gusto kong basahin ito sa inyo, sa ating lahat? Ang kinalalagyan nating panahon ay panahon ng iglesia ng Laodicea. Ngayon, tayong mga tumanggap, nasa labas na tayo ng Laodicea. No? Ang mga nandoon sa loob ng Laodicea, sila ang may ganitong mga ugali. Basahin natin. Ang sabi ng Panginoon, at sa anghel ng iglesia sa Laodicea ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng siyanawa, ng saksing tapat at totoo. Verse 14, ano? Sabi niya, ng pasimula ng paglalang ng Diyos. Nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Malamig, kung malamig ka, malamig ka. Kung hindi ka mananampalataya, huwag ka nang mananampalataya. Kung mainit ka sa pananampalataya, sa paglilingkod, maging mainit na kayo. Maging mainit na tayo. Ganito, tayong lahat, maging mainit na. Kasi yun ang gusto ng Diyos. Kung wala ka talaga sa Kanya, wala ka na. Dapat doon ka na lang sa wala. Wala ka sa Panginoon. Kung nasa Panginoon ka, maging mainit ka na sa Panginoon, sa paglilingkod sa Kanya, no? Kaya sabi niya, sapagkat ikaw ay malahininga, ito yung mahirap, malahininga, lukewarm. At hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Isusuka, hindi ka na niya tatanggapin. Kasi malamig ka, o maligamgam ka, ano? Hindi ka malamig, hindi ka mainit, kundi lukewarm. Anong sinasabi na ngayon? Sabi niya, sabi ng Laodicea, sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman, mayabang, mayaman, mayayaman nga naman, di ba? Tingnan ninyo kung gaano kayayaman yung mga religion ngayon. Yung mga nasa Laodicea, lahat ng nasa labas ng church ng Panginoong Hesukristo, ang lahat ng ito ay nasa Laodicea. Anong sabi ng Panginoon? Sinasabi mo na ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan at hindi ako nangangailangan ng anuman. Hindi sila nangangailangan. Hindi na sila mangangailangan ng salita ng Diyos, ng revelations na ganito. No? At anuman, sabi niya, at anuman at hindi mo nalalamang ikaw ay Aba. Sabi ng Panginoon, hindi mo nalalaman na ikaw ay Aba. No? At maralita, kawawa ka, at ikaw ang mahirap. Sabi niya, at dukha, at bulag, at hubad. Bulag na, pero tandaan natin yung bulag, spiritual blindness. Hindi ito yung bulag sila sa katotohanan. No? Hubad, naked. Wala silang salita ng Diyos kasi ang bihis ng saints ay Word of God. Wala sila. Ang bihis nila ay doktrina ng religion nila. Yan ang bihis nila. Kaya hindi sila tatanggapin ng Panginoon eh. Ipinapayo ko, pinagpayuhan ng Panginoon, ganito kadakila yung Panginoon. Ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay ng apoy. Ano ipambibili mo? Hindi kailangan yung bibili, manghingi ka ng real para bumili. Hindi. Manghingi ka ng peso na pera para bumili. Hindi. No? Tingnan niyo. Binili ko kayo ng mahal, sabi ng Panginoon. Ano? Binili ba tayo ng pera? Binili tayo ng kanyang dugo. Amen. Kaya bumili kayo ng isacrifice niyo yung buhay ninyo sa Kanya. Amen. Yun ang pambili ninyo sa Kanya. Amen.
No? Bumili kayo, sabi niya, ng dinalisay ng apoy, ng gintong dinalisay ng apoy, upang ikaw ay yumaman. Yumaman, hindi ka magkaroon ng bilyon na katulad ni Pacquiao. No? Hindi pera na kayamanan, kundi kayamanan. Mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Sabi niya, hindi dito sa lupa lang, maraming pagkatapos nasisira lang ng tanga, sabi niya. Di ba? Yumaman at ng mapuputing damit. Oh, mapuputing damit. Hindi ka pupunta doon sa sukna, bibili ka ng mga, yung abayan ng mga, ng mga Arabo, nakaputi kayong lahat. Hindi ganoon. No, mapuputing damit. Mas mapuputi pa doon. That's right. Ano yung mapuputi? Yung salita ng Diyos. No? Upang iyong maisuot, sabi niya, at upang huwag mahayag ang iyong kahiyahiyang kahubaran. Hindi naman nakahubad eh. Wala ka lang salita, yan ang nakahubad, no? At ng pangpahid sa mata. Sabi niya, ang pangpahid sa mata, eye salve, sabi niya, it's the Holy Ghost para mabuksan yung mga mata mo. Ang Holy Ghost ang magtuturo sa atin. Naipahid sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Tuturuan ka ng Holy Ghost, kaya ka makakakita. No? Ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway. Oh, praise God. Ibig sabihin, iniibig tayo ng Panginoon kasi sinasaway niya tayo. Huwag kayong ganito yung gawin nyo. Huwag nyo gagayahin yung, ako'y mayaman. Sabi nung, mayabang yung mga religion kasi mayayaman. Malalaki yung building. Sabi, malalaki yung mula sa itaas hanggang ibaba, nakakortina. Sabi, sabi niya, papagawa kami ng Philippine Arena. So, nagpagawa nga ng Philippine Arena. Di ba? Mayayaman eh. Saan galing yun? Pinahihirapan yung mga mananampalataya. No, mga kapatid, tingnan nyo mabuti kung dito hindi talaga. Ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan. Ikaw nga'y magsikap at magsisi. Kasi, yung mahal niya, kailangan paluin muna para lumabas. Mahal niya gusto niya kasing iligtas, ayaw. Diba? Papaluin ka muna. Pagka sumusunod ka na, hindi ka na papaluin. No, mga kapatid. Narito, ako'y nakatayo sa pintuan. Ito na, nakatayo siya sa pintuan. Ako'y nakatayo sa pintuan at tumutok-tok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Tandaan natin, ang sabi ni Jesus, I am the door. Siya yung door. No? Kung bubuksan ninyo ang pinto, ang pinto ng puso nyo, papasok siya. At hahapon siya nakasalo natin, kakain kayong pareho. Ano kakainin ninyo? Word of God. Huwag niya natin isipin yung nakaluto dun sa mga kapatid. Yung pagsasalu-saluhan natin ngayon, yung salita ng Diyos na magbibigay ng buhay na walang hanggan sa atin. Hindi yung, sabi pa lang ng naalala mo, masarap pa naman ang ulam mamaya. Kasi merong nakakaramdam kagad ng ganun eh. May nakakapag-isip kagad ng ganun. Di ba? Pag humaba yung message, matagal yung message, nagugutom ako. Narinig ko na ito eh. Narinig ko na. Matagal yung message. Ngayon, ang sabi niya, ang magtagumpay, doon pa lang hindi ka na nagtagumpay. Pinakinggan mo na kagad yung sabi pa lang nung tiyan, dalawang beses pa lang kumurong gutom na ako. Pinakikinggan kasi yung tiyan, hindi muna yung salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos nakabubusog na nga eh. No? At ang magtagumpay ay aking pagkakaloobang umupong kasama ko sa aking luklukan. Gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking ama sa kanyang luklukan. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ganito yung Laodicea. Wala naman. Ngayon, ang panahon na ito, Laodicean Church Age, lukewarm. Lukewarm, maligamgam ang mga religion. Kumakatok ang Panginoon, ayaw pagbuksan. So sa pagkatok ng Panginoon, nagsugo pa siya ng shout na, lumabas kayo. See?
Lumabas lang tayo sa ating mga kinalalagyan. Saan tayo pumunta? Pumunta tayo sa gusto ng Panginoong Hesukristo. So, ang requirement niya, magaan. My yoke is easy, sabi niya. Pinabibigat lang ng mga pastor ngayon eh. Mga pare, mga ministro eh. Pinabibigat lang nila yung sinabi ni Jesus Christ. Sabi ng Panginoong Hesukristo, magaan lang ito. Sabi niya, sabi naman ng iba, huwag kayong maniwala sa mga born again na yan. Pinabibigat. Samantalang, sabi ng Panginoon, take my yoke upon you and learn of me. Mag-aral kayo sa akin. Oh, di ba yan ang kaya tayo nandito dito? I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your soul. Sabi niya, come unto me, all ye that labor and heavily laden, I will give you rest. Come unto me, sabi niya. Tapos dito na ako, ipinanganak. Dito na kami mamamatay. Bah, binibigyan ka nga ng rest ng Panginoon. Come unto me, sabi ni Jesus. Hindi yung, come unto your religion. Come unto me. Sino si Jesus? He's the Word. Come unto the Word, and He will give you rest. Oh. Kaya lang ang tao, ang gusto dun sa mamamatay. Gusto dun sa religion. Kaya hindi sila magiging katanggap-tanggap sa Panginoon kasi wala silang in-overcome. Gusto ng Panginoon maka-overcome tayo. Ma-overcome mo ngayon yung pag humiwalay ka, sabi niya, isusumpa kita. Hindi ako may liligtas niya. Kailangan sumunod ako kay Jesus. You are overcomer. Overcome mo yung pagka nag-born again ka, break na tayo. Hiwalay na tayo. Pagka nag-born again ka, gulo ng gulo sa bahay. No? Kasi born again yung isa, panatiko ni Satan. Siyempre, away ng away. Born again ng Diyos yung isa, panatiko ni Satan. Siyempre, magkaaway si Satan at saka yung kampo ni Satanas yung espiritu nang nandoon. Away! No? Walang katahimikan. Hindi talaga matatahimik hanggang hindi ilagay sa impyerno ni Satanas, ay hindi ilagay ng Diyos si Satanas sa impyerno. Hanggang ngayon, si Satanas, powerful pa siya, no? Paano powerful? Nakikita mo sa mga tao, mas marami pa nga yung sumusunod sa gusto ni Satanas kaysa gusto ng Diyos eh. Kaya powerful si Satan, no? Hindi na mapaniwalaan yung sinabi ng Diyos. Kaya yung church, sabi niya, ito'y individual na tinatawag. Paisa-isa lang. No? Hindi yung bulto-bulto. No? Kasi kung bulto-bulto, walang quality. Walang quality kasi maramihan eh. Buy one, take all. No? Pag bumili ka ng isa, take all mo lahat. Ang Panginoon, hindi. One by one. Isa-isa na lumalabas. No? Kahit sa pamilya. Una nga tinawag si Sister Baby sa akin eh. Tapos nung tawagin siya, ako, wala pa naman. Hindi natin hilig yung basa-basa ng noon eh. Yung mga tinutunghay-tunghayan natin doon, yung may alas na diamond, merong alas na puso, merong alas na mga baraha yung mga gusto nating tunghayan noon. Kahit hindi tayo matulog magdamag, okay lang eh. Pero pagdating sa salita ng Diyos, oras na eh. Sabi. Pero kung baraha yan, sige lang. Hindi inaantok pag baraha, pero pag sa salita ng Diyos, hikap na hikap. Pag kayo, parang pampatulog lang ito eh. No? Parang yung sleeping pills. Yung mga salita, pagka pinakikinggan yung salita ng Diyos. Mga kapatid, ang salita ng Diyos dapat panggising ng diwa. Kasi,
Ay, yung pala yung gusto ng Diyos sa akin. Yung pala yung ano ng kalooban ng Diyos para sa akin. Kaya pala ako nandito. No? Hindi ko ina-intention kung nagkakaroon ako ng mga gesture na gano'n, na patawanin ko kayo. Hindi ko ina-intention yun. Na maaaring na-stimulate lang kayo, kaya kayo napapangiti. No? Kasi, realidad, totoo na nangyayari. No? Pero hindi ko intention na maging komiko dito. Ang intention ko yung dumating sa inyo, na gising yung diwa nyo, maintindihan ninyo yung gusto ng Diyos para sa atin. Yun ang desire ko, yun ang intention ko. No? Kaya ko lang ina-express ang mga ganung bagay, realidad. At hindi tayo pwedeng magpalusot doon na sa atin exempted tayo. Sa atin nangyayari din sa church natin. At kung nangyayari sa atin, mas lalong nangyayari doon sa hindi church ng Diyos. Diba? Pagka yung tingnan niyo yung hindi church ng Diyos, pag dumating na sa message ng mga ngaral na, nako, lalabas yan. Tingnan niyo, oras na ng message, yung aral para may matutuhan, may malaman, no? Para mabago. Pero hindi binigyan lang halaga yung mensahe. Di ba? Nakita natin to eh. Walang halaga sa kanila yung homily, sabi nila, homily. Talaga namang, pero kahit homily, no, mayroong bahagi yung salita ng Diyos. Kaya hindi lahat ng turo sa isang relihiyon hindi sa Diyos. Meron ding mga salita ng Diyos na itinuturo. Kaya lang, hybrid kasi. Paano yung hybrid? Pinaghalo yung sa Diyos at saka yung hindi sa Diyos na turo. So sa relihiyon ngayon, magkahalo yung turo ng Diyos, yung salita niya, at saka yung salita ng relihiyon, yung salita ng eskwelahan, o yung salita ng tao. Pinaghalo. Pinaganda ngayon. Pinaganda. Kasi mahilig siya maganda si Cain di ba? Mahilig siya maganda si Satanas. Kaya pinaganda yung mga teaching. Pinaganda yung church, pinaganda. Hindi masama yung maganda sa church, ano? Basta ang gusto ng Diyos, mas importante na maintindihan natin ang salita niya. Yun ang importante. Mga kapatid, kahit na balutin natin ng ginto ito, walang masama eh. Basta tama yung turo. Yung Ark of the Covenant ngayon nakapalibot ng gold eh. Di ba? Yung Ark of the Covenant may gold. Kung palagyan ng Diyos ng mga gold dyan, walang problema. Kung may gold kayo, wag yung parang kadena na nakaganon ka na. Hindi mo na mabuhat-buhat ng liig mo pagkatapos nakadisplay ka dun sa sok. Ganon-ganon ka sa sok. No, kayabangan na yun, no? Pero itong mga ito, adornment na nasa tama na kalagayan. No? Meron naman na sumobra kasi, no? Ang gusto ng Diyos sa atin, yung tama lang. Kasi, tingnan nyo si Rebecca, di ba, nung pumunta si Eleazar sa kanya, anong iniregalo ni gold? Bracelet? Di ba? Bracelet. Gold. Marami yung iniregalo. Huwag nyo naman masamain kasi kung, katulad ng sabi ko, kung meron nga kayong gold, lalapad ng mga ninyo, yung mga gold ninyo na para kayo sa romance na, no? Hindi. Tapos maglalagay pa kayo dito sa braso na mga gold na, yung ganyang kalalapad na, hindi naman ganun eh. Maglagay kayo yung simple lang, no? Kasi part ninyo yan eh. No? What is gold? Ano yung significance ng gold? Deity. Di ba? Ang Panginoong Jesus, yung deity is God. Yung nakapalibot sa Ark of the Covenant, that's deity. Wag lang ginawa bang ano yung Ark of the Covenant na yung magarbo na ano. Hindi. Simple lang tayo. Hindi tayo mayayabang.
yung bigay lang ng Diyos sa atin, no? Hindi yung konti pa lang yung nahawakan. Akala mo, ano na, no? Hindi. Sabi nga nung nanay ko, ganun din yung sa litsit ng kawali. Sabi niya, pareho rin, sabi niya. Kaya yung simple lang. Hindi natin pwedeng pagyabang ang mga ito. Kaya lang, kapag binibless tayo ng Diyos, ibig sabihin, sabi niya, I will never leave you, nor forsake you. Sabi niya, till the end of the world. At hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwan. And I am your great provider, sabi niya. Kung great provider ka ng Diyos, mga kapatid, all, sabi niya, all, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Word of God, yung salvation mo, sa financial, sa material, sa health, lahat. Kasi kung wala lahat ito sa'yo, wala kang kapera-pera. Pagkaroon mo sa bulsa mo, kahit pamasahe, wala. Para kang pinabayaan ng Diyos. No? Mamayang hapunan, pag pumunta ka doon sa sulok, sipain mo yung lata. Walang laman. Paano ka na naman magsasaing mamaya? Paano great provider yung Diyos? Di ba? Mag-pray tayo. Pray na lang tayo. Kahit pray ka lang pray, hindi ka naman kumikilos. No? Sasabihin mo, Panginoon, maghulog ka ng blessing. Ibig sabihin, yung ulan ng mana noon, tapos na. No? Sa Hudyo, ipinaulan yung mana, hindi sa atin. So ngayon, kumilos tayo. No? Hindi, huwag tayong umasa dun sa na nakaupo ka lang, na basta dadating. Sabi niya, tapos, praise God! Sabi niya, biro mo, walang-wala. Dumating si Brad, binigyan ako. Sabi niya, may kinain ka ngayong araw na ito. Bukas, mag-pray ka ulit. Wala. Araw-araw may darating sa'yo na brother na magdadala ng pagkain. Kasi dahil God is our great provider. Maghihintay ka na lang. Bukas, magpapadala na naman ng magbibigay yung Diyos. Parang ganun yung nangyari yata sa mga pastor ngayon. No? Para na God will provide. Kaya yung mga ikapunyo, sabi niya, yung mga handog nyo, sabi ng Biblia, yung magnanakaw ang hindi naglalagay ng ikapu sa kahon. Tapos ilalabas na yun sa para hindi kayo sabihan ng Diyos na magnanakaw. Ilagay ninyo dyan. Habang nagsasalita pa lang na ganun, naisip niya, marami sana yung ilagay. Malalaki sana yung ilagay. Kasi sa kanya lahat yun Mga kapatid, hindi ka na ba makapangangaral kung walang kahon, walang ikapo, no? Pero bakit ang church natin na ibinigay ng Diyos na ito dito? Bakit hanggang ngayon nakaraos, no? Nalalaman nyo kasi the secret of blessing is giving. The secret of blessing is giving. Hindi giving sa akin, Nilalagay ninyo yung mga kaloob ninyo para nagagamit natin. Kundi wala tayong kakainin mamaya pag walang nagbigay. Di ba? Pero pag kumain mamaya, praise God, sarap nito nilagang baka. Sarap. Mga kapatid, paano kung walang giver? Walang mapagkaloob? No? Baka mamaya, sabi niya, kailangan ko ba kasi? Tsaka na lang, wala namang nakakakita, wala namang nakakaalam. Yung Diyos, paano kayo yung Diyos? Alam lang Diyos madamot ka. Paano kita bibigyan? Ikaw nga, hindi ka makapagbigay. Tapos gusto mo, bless ka nang i-bless ng Diyos. Secret nga na blessing is giving. Kaya ako nasasabi ito dahil
Hindi ako after doon, ha? Amen. After ako, kaya ako itinuturo ito para i-bless kayo ng Diyos. Amen. No? Amen. Hindi yung pagka nilagay nyo doon, para meron ako, para kukunin ko. Hindi ako kumukuha dyan, mga kapatid. Kaya ako nakakapagsalita ng ganito. Ang gusto ko, yung desire ng puso ko, i-bless kayo ng Diyos. Yung abundance ng blessing ng Diyos, hindi nyo kayang, hindi nyo malubos na maisip, no? Na, ang dami pala. Ang dami pala. Kung hindi mo alam, ang daming paraan ng Diyos. No? Maraming paraan yung Diyos para hindi tayo papagkulangin. Yung ibon nga, hindi nga nagtatanim, kumakain No? Pero sumusunod sila sa... Tingnan ninyo kung paano sumusunod yung mga hayop sa Diyos. Tingnan ninyo. Nung magkakaroon ng malaking earthquake, malakas na earthquake sa India. Di ba? Tingnan ninyo yung mga hayop, nag-aalpasan, pati yung mga nakatali. Bakit? May message ang Diyos na merong lindol na malakas na dadating sa India. Kaya yung mga ibon, yung mga hayop, nag-aalisan sila. Sino mag-uutos? Tao? Hindi. Yung Diyos. Lumikas kayo. Sabi niya, mayroong earthquake. Alam nila yung danger. Alam nila may panganib na darating. Kaya nagmamigrate sila. Umaalis sila. Bakit? Inuutusan sila ng Diyos by nature. Yes. Naintindihan nila. Umaalis sila. Diba? Tingnan ninyo yung mga gansa. Yung mga gansa, sino nagbibigay ng utos sa kanila para pag mag-winter, magmamigrate sila sa ibang lugar? Diba? Yung mga gansa, meron silang leader na pag, sabi ng gansa, no? Alam ng mga lilipat sila kasi magyeyelo dun sa lugar nilang yun. Sino nagbibigay ng karunungan na yan? It's God. Amen. Mga kapatid. Yung apple, sabi ng ating kapatid, yung apple, pag mag-winter, yung apple, yung dagta nito, bababa doon sa ilalim ng lupa, sa mga ugat. Mansanas yan. Puno yan. Pero bakit, sinong nag-uutos doon sa dagta na nagbibigay ng buhay doon sa mansanas? Yung Diyos. Doon siya kumuha ng intelligence. Yung puno, yung mga gansa, yung mga hayop. No? Para, saan sila pupunta? Sa safe na lugar. Yung tao hindi. Yun ang nakakalungkot, yung tao hindi niya maramdaman yung danger. Meron nga danger na susunugin yung mundo dahil sa mga masasamang tao, dahil sa mga ayaw sumunod sa Diyos. Hindi maramdaman ng tao. Yung pinakikinggan ng tao, sabi ng pare, ganito Sabi ni pastor, ganito Sabi ng ministro, ganito O sabi ni ministro, pero sabi ng Diyos, sabi ng Diyos, mayroong danger. May panganib. Mamamatay ka pag hindi ka umalis dyan. Mabuti pa nga yung mga hayop, mayroong isip. No, yung tao, walang isip. No? Nakapatong lang yung ulo, hindi ginagamit yung ulo. Nakapatong yung ulo, may utak, hindi ginagamit yung utak. No? Wala akong intensyon na manakit ng tao. Maaaring masaktan ng mga tao, masaktan ng mga religion, kahit mga kapatid ko. Pero totoo yung ginagawa ng Diyos. No? Mangangaral tayo na, sige lang, okay lang, dyan kayo, dyan lang kayo, okay lang, basta, ganun. Hindi mo tuturuan na mapapahamak sila. Anong klase kang manggagawa? Kung bayaran ka, oo. Hindi mo sila hahayaan na masaktan. Kung bayaran ka, kasi baka umalis sila, baka hindi na sila magbigay. Pero kung hindi ka binabayaran, sabihin mo, para masaktan lang masaktan. Para sa'y katutuwid, para sa'y kaliligtas ng kaluluwa ng tao. No, anong ililigtas mo? Mga hayop? Ililigtas na nga ng Diyos yung hayop, pero yung tao hindi ililigtas. Mas mabuti pa yung hayop, maliligtas. Duminig ng warning yung hayop. Yung tao, hindi. Hindi ko intensyon na manakit, hindi ko intensyon na magpatawa. Ang desire ng ng aral na ganito ay maligtas tayong lahat, tumuwid tayong lahat sa sinabi ng Diyos. Walang maiwan, isa man sa atin, mga kapatid. Ngayon,
Kung ang desire ng ganit na hindi na maligtas ang tao, okay lang. Kaya mo na. Turuan mo pang magloko. Para, kasi yun naman ang gusto mo eh. Pero hindi. Ang pangangaral, kailangan may tama ang tao. Kasi doon tayo napahiwalay eh. Kaya hindi makapagtagumpay yung tao. Laging loser. Wala sa Diyos. Akala, kung wala sa akin yung Diyos, bakit binibless ako ng Diyos? Dami kong pera. Akala mo marami na yun. Si Pacquiao nga hindi pa satisfied doon sa pera niya. Sinasabi niyang born again siya. No? Oh. Kung born again siya, tigil na. Tama na yun. Wala na. Wala na pang patutunayan niya. Pero kung bilyon yung yung isang laban. Oh. 36 minutes ang laban. 36 minutes, bilyon. Oh, 12 rounds lang eh, di ba? Oh. 10 times 3, 30 plus 2 rounds, 6 minutes. 36 minutes. Bilyon. Titigil ka? Aba, nagtapong ka ng bilyon. Di ba? Oh. Kaya hindi mapatigil-tigil eh. Dapat tumigil na siya, mag-concentrate na siya sa pangaral sa Diyos. It's finished. Pero iniisip pa niya. Kasi pinag-aaralan pa kung yung bilyon o retirement. Wala pa. Matagal pang iisipin yun. Kahit isa pa, sabi niya, bata pa ako, mag-37 pa lang. Si mag-37. Bata pa nga naman. Pero, paano mo pagsasabay-sabay ng mga ganito, mga kapatid? Gaano ba ang sukatan ng mayaman? Gaano ba ang sukatan ng tama na? Walang satisfaction ng tao. Mahirap pong masatisfy yung tao. So, ang kailangan ngayon, malaman natin sa bawat isa sa atin na tayo ay kingdom of God. Na ang Diyos ang nananahan sa atin, may seal tayo ng Holy Spirit, at magiging overcomer tayo. Kukunin tayo ng Panginoong Hesukristo. Ang confidence na ito, sa puso natin. Pagka hindi dumating ang confidence na ito, pagka dumadating yung mga, sabi, pagsubok, mga kapatid, matatapos yun eh. Kailangan maramdaman na natin na we are finished. Tapos na tayo doon sa mga mabibigat na mga pagsubok, tapos na tayo. Para ang Diyos, pwede na natin siyang mahalin ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong lakas. Kaya mo nang mahalin yung Diyos kasi wala na lahat yun. Ngayon, kung wala na, puro problema pa rin. No? Mayat maya, away, mayat maya, walang pera, walang material, sa lahat. Natural, iisipin mo yun. No? Iisipin mo nang iisipin. Pero pagka ibinigay na ng Panginoon sa'yo, no? Hindi naman yung magkakapera ka kailan. Panginoon, ang gusto ko kahit 500 million. 500 million lang para maglilingkod na lang ako araw-araw sa'yo. Pagkatapos sige, binigay ng Diyos yung 500 million. Sabi niya, paano ko kaya mapalalago ito? Sabi niya, naku, nag-iisip na naman ako paano mapaparami pa yun. Di ba? Ang iisipin lagi ng tao, ganun eh, kung paano. No? Paano yung sa Diyos? Dapat ibigay na natin yung sa Diyos. Paubaya natin sa Diyos, no? Ito, na-experience ko lang doon sa Sabi kasi doon, nung nakadispatch kami sa Saudi, nung magre-relievo na, sabi, sa next Thursday, sabi, palakpak ako, palakpak! Bah, why? Why you are happy? Sabi, you don't want any more money? Sabi ko, pumalakpak-lak, masaya ako dahil uuwi na. Uuwi na kasi ng Huwebes eh. Tapos, nung umaga na ng Huwebes, maaga akong nakabihis na. Talaga, naka-ready na lahat yung ko. You are ready? Sabi, yes, ready. Sabi, but the airplane is not yet in Doha. Sabi,
Wala pa yung aeroplano doon, nasasakyan ang pupunta dito. Magsusundo sa atin. Sabi ko, Panginoon, sabi ko. Why? Sabi niya, you're not happy? There's no aircraft? Sabi, mas maganda yung ma-extend pa tayo ng 2 weeks. Sabi, ha? Why 2 weeks? Bakit ikaw lang yung masaya? Sabi. Pagka sinabi na, nung lumipad na yung aeroplano, kasi tawag ako ng tawag eh, naubos yung load. Anong oras ba yun? Wala pa ba yung aeroplano dyan, James? Sabi, ito na, parating na. Sabi, airplane is coming. It's going to land down in Doha. Sabi. Tapos, pagka pa-take off na, miss call mo nga ako. Sabi, nung pumasok sila sa aeroplano, tumawag na ako, tumawag ako, hindi ko na hinintay yung miss call. Oh boy, nakaboard na kami. Sabi, si James yung kinukontak ko dahil nakaboard na kami, sabi niya. Siguro mga 20 to 30 minutes, lilipad na, sabi niya. Tinatatakan na lang yung mga passport sa immigration. Lumipad na nga, before 30 minutes, lumipad. Oh, pa-take off na, sabi niya. Oh, sige, praise God. The aircraft took off already in Doha. Coming here, sabi. Why you are the only one happy, sabi. Praise God. Praise God. Bakit ako lang daw yung masaya? Ang pagkatapos dumating na kami. Nag-report ako ng Sunday sa commander namin. Sabi, Fernando, how's Saudi? Good, everything's okay. Ginawa lang namin, ganito. Sabi, do you want to go again in third batch? Sabi siya, why you don't give chance to others? Why me? Why? Kasi, sabi niya, yung iba, ayaw nga umuwi. Yung iba naman, gusto nila, mag-reliable na sila. Tapos ikaw, ayaw mo. Sabi, give chance to others. Sabi ko. Not me. Sabi ko. This is enough for me. Why? Kasi, sabi niya, you don't want any more money? Sabi, I want money, but not like that. Gusto ko yung, ng Diyos, yung kalooban niya, hindi yung kalooban. Hindi yung gusto ko lang. Naalala ko lagi. Una, sa Diyos yung pamilya ko't gawain, no? Talagang hinanap ko talaga. Kaya pag Biyernes, why you are not taking break? Sabi niya sa akin. You are always sitting there. Hindi nila alam, nakalagay yung nakikinig ako ng message dito. Kaya alam ko yung yung kay Brother Elmer, kay Brother Moon, mga nakikinig ako. Alas 11 na, sabi niya, you did not take tea. Sabi niya, you did not take break. Sabi niya, what are you doing here? Wait, sinisita nila ako dahil ako lang mag-isa doon sa Hindi nila alam, nakikinig ako, sinusundan ko yung mga message. Kaya pati yung simula, pati yung patotoo, susubaybayan ko hanggang matapos. Kaya lang, pag kumain na kayo, wala na, hindi na ako kumakain kayo, wala na akong makitang tao sa So, praise God, mga kapatid. Ganun yung pagkauhaw na inilagay ng Diyos sa akin. Kaya, hinahanap-hanap ko. At huwag niyong hayaan si Satanas na maka-attack pa siya sa atin. No? Kunti na lang. Alam niyo nung si Jesus Christ, no, atakihin ni Satanas, ang unang inatake ni Satanas yung lust of the flesh. Pagkatapos yung lust of the eye. Tapos yung pride, no. Paano yung lust of the flesh? Tingnan niyo, nag-fasting siya ng 40 days and 40 nights. Gutom 'yan. Pag gutom ka, natural gusto mo kumain ka. 'Di ba? Natural gusto mo kumain ka. Alangan naman na gutom ka, matutulog ka. Hindi. Nilapitan ni Satanas, sabi niya, kung ikaw yung anak ng Diyos, sabi niya, gawin mong mga tinapay yung mga batong ito, sabi niya. See? Kayang gawin ni Jesus Christ na maging tinapay yung mga bato. Kala nyo? Kaya ni Jesus Christ yun. Kaya lang, tingnan ninyo, sabi ni Jesus, nasusulat. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay yung tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Di ba? So yung inatake, yung katawan, yung flesh. Kasi pag gutom ka, natural yung desire mo, kumain. Alam nga naman yung pagka gutom ka, gusto mo matulog. Pagka gusto mong matulog, inaantok ka. Di ba? Ngayon,
Ang ginawa ni Satan, tinukso niya si Jesus Christ sa pamamagitan ng tinapay. Naku, siguro kung masarap, kung cake pa yun. Siguro, alam nyo, nung nagtitraining kami sa Philippine Air Force, ginutom kami ng 1 week. Ginutom kami talagang, yung pagkain namin talagang limitado. No? May nakapagtago ng pera, itinapon ngayon yung pera, nagpabili ng Skyflakes sa tindahan, sa mga dumadaan, mga kakilala nila, no? Tapos, nung yung dumadaan, itinapon niya ngayon yung Skyflakes sa damo, kasi kami sa damuhan eh. Biro nyo, para kami mga divers. Agawan! Nagkadurog-durog yung Skyflakes sa agawan, kasi lahat ng makahawak, walang makasubo dahil agawin eh. Nadurog-durog, nahulog, nangalaglag sa damo. Yung maliliit na nando sa damo, pero pinupulot mo dahil sa gutom. Pero si Jesus Christ, nung tinukso siya, sabi ni Jesus, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. Maring atakihin din tayo ng Diyos. Atakihin tayo ni Satanas sa ganito. Sabi ng tiyan. Inaatake na pala tayo ni Satanas. Huwag mo nang isipin yung huwag ka nang masyadong makinig. Sabi yan, gutom ka na eh. Sabihin mo na lang na, matapos na sanang mag-preach si Brother Boy. Para naman makakain na tayo. Gutom na ako. No? Mga pamamaraan ni Satan yan, no? So, yun ang first attack na ginawa ni Satan sa kanya. Dahil gutom nga si Jesus, yun ang Tapos yung pangalawa, yung gusto niya na magpasikat si Jesus Christ, no? Ang sabi niya, nasusulat, magpatihulog ka at sasaluhin ka ng mga anghel mo, baka matisod ka sa isang bato, sabi niya, at ikaw ay mahulog. Sabi niya. Tingnan ninyo, gusto niya na may pakita, kasi lagi niyang itinatanong kung ikaw yung anak ng Diyos. Sabi niya. Yung mga pagtatanong niya, tinitiyak niya na si Jesus yung anak ng Diyos. Kasi ibig niyang pigilin si Jesus Christ na may pako sa krus. No? Kaya gusto niyang tiyakin para hindi maganap ni Jesus Christ yung plano ng Diyos. Kasi ang plano ng Diyos talaga yung may pako siya sa krus, matubos yung ating kasalanan. So doon niya inatak. Pero may mga sagot lagi si Jesus Christ. Jesus said unto him, it is written again sabi niya, thou shalt not tempt the Lord thy God. So Jesus did not show off. Hindi siya nagpasikat na ginawa niya yon, ano? At doon sa tinapay, hindi niya ginawang tinapay yung mga bato. Hinintay niya yung tamang time na yung tinapay ginamit niya, no? Sa pagpapakain ng marami. Doon niya ginamit yung power. Hindi siya nagpasikat sa kanya. Ginamit niya yung ilang tinapay? 5 tinapay? 2 isda? Yung tinapay, nung mag-pray siya sa Diyos, tingnan niyo, nung ipag-pray niya, doon niya ipinakain yung tinapay ngayon nung sa marami na 5,000. 5,000 na lalaki, pero yung mga babae at mga bata. Doon niya ginamit yun. Hindi niya ginamit kay Satan na, maging tinapay ka ba to? Hindi, para makakain siya. Hindi, yung tinapay, pinakain niya sa marami. Doon niya ginamit yung power. Tingnan niyo, hindi niya sinayang yung power kay Satan. No? Hindi siya nag-show off kay Satan na, nagpasikat kay Satan na kaya niyang magpatihulog at sasaluhin siya ng mga angel. Sabi niya, it is written. Sabi niya, thou shalt not tempt the Lord thy God. Huwag mong tutuksuhin yung Diyos mo. Thou shalt not tempt the Lord thy God. Sabi niya. Tapos hindi Diyos si Jesus. Tao lang siya. Dumating yung mga ganon, ano? Yung pala galing din sa iglesia. Dahil yung iglesia naniniwala, tao lang si Jesus. Kaya yung pinipilit, tao lang siya. Hindi lang siya basta tao. Siya anak ng Diyos. Mga kapatid, no? Kaya yung nakikitang pagiging tao, pantubos yun sa ating mga kasalanan. Hindi lang basta tao, no? So, ganun yung attack niya. Tapos yung third attack niya, no? Ni Satan, sabi niya, dinala niya sa
pinakil, sabi na pinakamataas na lugar. Nakikita mo ang mga kingdom na yan? Sabi niya. Ibibigay kong lahat sa iyo yan. Sabi niya. Kung ikaw ay magpapatira pa at sasamba sa akin. See? Ino-offer niya yung mga kingdom dito sa lupa. Matthew chapter 4. No? Ayoko nang basahin kasi gusto kong matapos ng kaunti para mamaya magtanong kayo. No? Magtanong kayo. Sinabi niya, ibibigay niya yung mga kingdom na yan. Kasi sa kanya yan eh. Yung mga kingdom dito sa lupa, sa kanya yan. Yung kingdom of God, hindi ito man napagkikita. No? Ang kingdom of God, nandun sa langit. Yung kingdom of God. Ngayon, yung kingdom of God, tayo ay kingdom of God, ipinanganak kasi tayo sa laman. Dapat hindi tayo sa laman ipinanganak eh. Pinaghaharian tayo lagi ng Diyos dito. Kaya lang nawala yun. No? Ibibigay kong lahat, sabi niya. So, ibig ma-forfeit ni Satan, yung nandoon kay Jesus Christ na hindi na siya may pako sa krus. So, tinetempt niya. No? Jesus was tempted to take his liberty and be the king of the earth without the cross. Hindi ka na kailangan may pako sa krus. Pwede ka naman na ikaw ay maging king ng mga kingdoms na ito dito sa earth. Bibigay kong lahat sa iyo yan. Sabi ni Satan. Tingnan niyo yung attack ni Satan. Tinutukso niya na si Jesus Christ. No? Kung paano tayo rin ay nadadaan sa tukso na bigyan kita ng ganitong sabi niya. Bibigyan kita. Just forget your Lord. Don't go to the church. May nangyaring ganito. Di ba? One time before, may nangyari na doon sa isang brother na magkano yung offer sa kanya? Sabi niya, 200 o 300 real. Di ba? Nangyari ito. Hindi niyo natatandaan. Nakulong tuloy. Inofferan siya na Friday, wag pumayag siya. Pumayag siya. One time brother. See? And then, anong ginawa ng anong nangyari sa kanila? Doon sa pag-overtime nila, doon sa nilagyan ng, sabi, yung nilagay sa mga chicken? No? May nagsumbong. May nagsumbong doon sa mga kasamahan nila. Pumunta yung baladiya. Hinuli silang lahat. Nakulong lang 3 months. Di ba? Ano yung pinagpalit? Si Satan gano'n siyang mag-offer. Kaya, minsan nagugulat sila, ba't ayaw mo? Kung pwede, hindi naman ako pinagkukulang ng Diyos eh. Kung minsan talagang kinakailangan dahil sa nature ng trabaho, no? Napupuwersa ka, napipilitan ka. No? Na kailangan, malis ka. Kasi, yan order eh. Sa military, ganun yung order. Kaya wala kang magawa. No? Kailangan sumunod ka. Pero ngayon, pwede kang magsalita, tapos ka na, natapos mo na yun sa iyo. Give chance to others. Kaya tuwan-tuwa yung mga, yung mga kasama ko, sabi niya, buti na lang, sabi niya, ikaw lang yung nagbibigay ng chance sa others. Yung iba talagang, talaga mga kapatid, yung iba, even 4 months, sabi niya, I will stay here. 4 months, di mo lang bibigyan ng chance yung iba. 4 months, wala lang uwian, straight na ito. Hindi pwede, kailangan marelyebo. Ayaw umuwi. Yung iba, alam nyo nung nasa Greece kami, nagtago pa sila. Yung isang Pakistani, nagtago siya, ayaw umuwi. Sabi niya, I need money. Sabi, sir, please. No. Sabi nung colonel, yung magre-reliable sa'yo, nandito na. Hindi pwedeng dalawa kayo. Kailangan umuwi ka. Sinundo siya ng sasakyan sa barracks. Sinundo siya para isakay sa aeroplano. Ayaw umuwi. Sabi niya, yung isang opisyal naman, opisyal pa, kapitan. Sabi niya, I lost my passport. Paano nawala yung passport na? Hindi na siya pwedeng mahintay ng aeroplano. Iniwan siya. Naka 1 week pa siya.
Oh. 7 times 3, sabi niya, 21. Oh, 21. 21,000 sa isang linggo. Kaya, official kasi 3,000 eh. Ayaw umuwi. Nung nagtagumpay siya, ganun mag-offer si Satan eh, mga kapatid, no? Talagang pagka iniisip mo, pera lang ng pera yung iniisip mo, bah, kung nakafocus lang talaga doon sa mga real to, 500 to, tagli 500 eh, makakapal na, eh, talagang masisilaw ka na. Pero hindi lang yun ang mahalaga. Ang sarap-sarap nga yung nakita ko lang kayo ng mukhaan, ang sarap-sarap na. Kaya kahit anong sabi sa akin, tinawagan ako ng major. Do you still want to go on the third batch? Why me again? Sabi, bakit ikaw lang yung tumatanggi? Lahat sila, nag-aagawan, halos mag-away-away sila. Ikaw naman, ayaw mo. Sabi, yung mahirap naman sa kanila, yung ayaw, yun ang gusto nila. Baliktad talaga mga utak ng mga ito, sabi. Ayaw mo, gusto nila, ikaw. Yung gustong-gusto, nag-aaway na gustong pumunta, ayaw nilang paalisin. Sabi ko, anong mga tao ito? Sabi ko, hirap talagang maintindihan ng mga taon to. So, ganun mag-offer, no? Alam niyo yung offer na yon? That's the offering of Satan. Para hindi ka na maka-attend. Oh, para hindi ka na makatayo doon sa pulpito na mag-aral. Kasi nangangaral ka na sinasaktan mo yung mga damdamin ng mga kapatid mo. Gusto mo sumunod silang lahat sa sinabi ng Diyos. Sinasasaktan tuloy sila. Pero kaya nga hindi ko intensyon na manakit ng puso nyo, ng damdamin ninyo. Hindi ko rin iniintensyon na gawin natin comedy yun dito, magtawanan kayo ng magtawanan. Sinasabi lang natin yung mga realidad na nangyayari, mga kapatid. Kaya sabi ko, you give chance to others. Wala silang magawa. Dahil katatapos ko lang, tapos ako na naman. Pero kung, okay. Siyempre, pag pumunta ka, may pera, pagkatapos na. Pero, bakit pera na lang ba yung mahalaga? No? Hindi naman pera lang yung mahalaga eh. Ang sarap-sarap nga na sanabi ng Diyos. So, mga brothers and sisters, isa lang ang totoo. Si Jesus lang at yung sinabi niya. Si Jesus lang, manatili kayo nang naghahari sa puso natin, si Jesus. Na kingdom of God tayo. No? At tiyak na tiyak, mag-o-overcome tayo. Kasi kingdom tayo ng Diyos. Ipag-pray natin lagi na kunin na tayo, dalhin na tayo doon sa kingdom ng Diyos sa langit. Okay? At pinaka mangingibabaw sa atin, no? Yung pag-ibig sa kapatid, pagmamahalan, pag-uunawaan nating magkakapatid. Magpakumbaba tayong lahat, wag magmamataas ang sino man sa atin. Gusto kong maitanim ito sa inyong mga puso ng malalim na malalim. At kung kalooban ng Diyos, mga kapatid, less than 1 year, I will see you, at that meeting in the air. Kung kalooban ng Panginoon, less than 1 year. At kung mag-rapture na less than 1 year, praise the Lord, sama-sama tayo. Most probably less than 1 year, mga kapatid. At maaaring maghiwa-hiwalay tayo sa physical na katawan, no? Pero ang espiritu natin magkakasama-sama. Hindi natin pwedeng pigilin ang mga nangyayari sa mundo, no? Maaaring less than 1 year, uwi na kami siguro ni Sister Baby. Subalit hindi akong may hawak. Ang Diyos ang may hawak. Marami rin sa mga kasama ko ang nagsasabi na why? Pwede pa naman. Sabi. Kasi hanggang doon na lang siguro. Kaya sabi ko, may tanim sa inyong lahat. Pag wala na rin kami dito, may tanim sa inyo ang pagmamahalan sa bawat isa, yung pag-uunawaan. Tandaan natin, sa tuwing magsisharing,
malumanay lahat. No? At huwag natin hahatulan ang anumang relihiyon, ang sino mang tao, kundi ipag-pray natin na maintindihan nila ang mga bagay na ito. At ang lahat ng mga manggagawa sa message na ito, pag-pray natin na magkasundo-sundo lahat. Lahat ng pinili ng Diyos magkasama-sama na. No? So praise God, hanggang doon lang mga kapatid. Pagpalain kayo ng Diyos. Magsitayo sa lahat. Magsitayo tayo at magpasalamat muna tayo. No? Si Brother Julius ang magko-closing prayer. Samahan niyo muna ako sa pagpapasalamat sa Panginoon. Praise God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Dakilang Ama, maraming salamat po sa mga nakalipas na oras, sa mga namutawing iyong mga banal na salita sa likod ng pulpitong ito. I-bless mo po, pagpalain mo po ang bawat isa, mga kapatid ko po. Ilagay mong lagi sa aming mga puso. Itanim mo ng malalim, O Ama, ang pag-ibig sa amin, ang pagpapakumbaba, upang lubos naming maunawaan at masunod ang iyong dakilang kalooban, Panginoong Diyos. Salamat po sa iyong ginamit mo na maliit na lingkod mo, Panginoong Diyos, sa mensaheng ito, na nawa nagdala ito ng kagalakan, na stimulate ang mga kapatid ko, ang mga nakinig ng mga kapatid namin sa iba't ibang dako ng sanlibutan. O Ama, bless them also, Lord God. I-bless mo po ang gawain na ito, O Ama. Puspusin mo ng iyong Espiritu Santo ang bawat isa. Thank you, Lord God. Wala po akong may balik sa iyo. Wala kaming may balik sa iyo, kundi ang lahat ng pasasalamat, ang karangalan, kalwalhatian at kadakilaan. Ito po, Ama, ang aming mga samo at dalangin sa iyo in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. God bless you, brothers and sisters.